topic natin, silent reflux o yung tinatawag na acid reflux. Masakit ba ang lalamunan nyo? Ito po ang pwede natin gawin. May tinatawag na laryngopharyngeal reflux. Tulad din ito ng tinatawag na GERD, kung saan ang acid sa sikmura ay bumabalik o umaakyat dito sa ating lalamunan. Minsan nga hanggang sa may ilong. Ano ang sintomas nitong silent reflux o acid reflux? Masakit yung lalamunan. Para kang may sipon, hirap lumunok, hirap huminga, may ubo, may plema, iba yung boses mo, parang namalat. Tapos parang gusto mong may throat clearing na sinasabi kasi parang laging may nakabara. Ano ang test na pwedeng gawin? Pag pumunta tayo sa ENT o Ear, Nose and Throat Doctor, meron silang kasangkapan na ipapasok dun sa inyong bibig at makikita hanggang sa inyong lalamunan. Ang tawag doon, endoscopy. Iba pa po yung upper endoscopy, yung ginagawa sa sikmura. Kaya po, kapag masakit lagi ang lalamunan, pwede po tayong pumunta sa ating ENT doctor or gastroenterologist, yung doktor sa tiyan. Ano ang mga tips o gamutan na pwede natin gawin sa bahay man? Number 1, magbawas tayo ng timbang kung tayo ay overweight. Number 2, ang mga iiwasan, alak, may caffeine, sigarilyo, maaasim na prutas, soft drinks, maaanghang, tomato sauce, tapos yung oily foods, yung mga mamantika. Number 3, kakain tayo ng paunti-unti pero madalas. Ika nga, merong almusal, merienda sa bandang alas 10, kahit isang saging, tanghalian, merienda sa alas 3, kahit isang soda crackers at hapunan. Pero konti-konti lang ang kakainin. At hindi ka nakakain 3 oras bago ka humiga o bago ka matulog. Number 4, mas mataas ang unan kung pwede mga 4 to 6 inches na. So merong mga wedge pillow na tinatawag ngayon. So medyo mas mataas yung ulo mo. Number 5, mas maganda maluwag ang damit lalo na dun sa bandang bewang. Number 6, pwede ang chewing gum kasi gusto natin mas maraming laway para yon sa acid. Tapos number 8, lagok-lagok ng tubig buong maghapon. Isabihin, sips of water. Pero sana ma-achieve natin 8 baso sa loob ng 24 oras during waking hours natin. Number 9, kailangan natin ng gamot. Tatanungin nyo, ano po ba ang gamot dyan? Maaaring maresetahan kayo ng inyong ENT doctor or ng inyong gastroenterologist, yung tinatawag na PPI. Ito yung mga proton pump inhibitors. Pag nadinig nyo po yung mga esomeprazole, katulad ng Nexium, omeprazole, lansoprazole, ito po ay bawas ng asido sa tiyan. Pinaiinom to kung talagang malala, kailangan 1 buwan. May 20 mg, may 40 mg. Iniinom po to 30 minutes bago mag-breakfast o bago mag-almusal at bago matulog. So, twice a day or yung iba pwede na rin sa once a day. May mga tinatawag din na H2 blockers pag narinig nyo yung mga cimetidine tulad ng Tagamet o famotidine. Pampababa din to o pangpabawas ng acid. Meron ding tinatawag na mga anti-acid. Ito yung mga aluminum hydroxide, magnesium hydroxide na may simeticone. Example po nito, pag pumunta kayo sa tindahan, sa pharmacy, Kremil S, 1 hanggang 2 tableta, pwede pong nguyain o pwedeng lunukin after meals din. Once a day or twice a day pwede. Meron din tinatawag na mga sodium bicarbonate, calcium carbonate, iniinom din po to after meals. So kung syrup or suspension, 10 to 20 ml, katulad ng mga Gaviscon, once or twice a day din. Number 10, bawas po tayo ng stress para hindi labas ng acid. Number 11, mas gusto ipakain yung mga matatabang lang na pagkain, di ba? Kasi nga iwas tayo dun sa mga very spicy na pagkain. Pagdating sa pagkain, Doc, ano pa ba ang pwede kong kainin kung ang dami namang bawal? Marami pa po, katulad ng mga high fiber, oatmeal, carrots, kamote, yung mga cauliflower, green beans, yung mga sitaw o mga beans,
Broccoli, pwede ho natin yung kainin. Mas gusto ng mga may GERD o yung maraming acid, kung pwede nga plant-based o yung tinatawag na vegetarian. Mas marami lagi yung gulay. Pagdating naman sa watery foods, mas gusto natin yung mga pakwan, pipino, sabaw, yung mga malilinaw na broth, o kaya yung mga herbal teas. Ibig sabihin yung galing sa bulaklak, like yung mga chamomile teas. Gusto rin natin mga alkaline foods, saging, melon, pakwan, cauliflower. Pwede rin kayong mag-nuts o mag-seeds. Halimbawa, yung mga buto ng squash, pwede yan. Pwede rin ang soda o saltine crackers. Ito yung mga matatabang na biskwit. Huwag nang lalagyan ng butter. Halimbawa, yung mga skyflakes. Pwede po kayong mag-eggs, mag-isda. Pwede ang buko, lean meat, manok, at yun nga, mga gulay. So sa mga tips na ito, sana mabawasan ang ating acid at magkaroon ng lunas ang ating gastroesophageal reflux disease na kapatid na tinatawag nating silent reflux o yung laryngopharyngeal reflux. So magbisita po tayo sa ating ENT doctor or gastroenterologist. Salamat po.